Isang mapagpalang Lunes po sa inyong lahat. Ngayon po ay start ng Holy Week para sa mga Kristiyano. At ngayon po ay tayo nandito sa ating PMC Prayer and Fasting for 3 days. So ngayon po ay pag-aralan natin ang mga talatang pamilyar tayong lahat. Kung kayo po ay may mga Biblia, maaari nyo po itong buksan sa Matthew 11:28 to 30. Ganito po ang sinasabi, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang muling makapag-aral ng iyong mga salita. Ano man ang nais iparating nito sa amin, ay patuloy mong buksan ang aming puso't isipan na maunawaan, intindihin at maisapamuhay ang mga aral ng mga salita mo ngayong tanghali po. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Ikaw ang manguna sa amin. In the name of Jesus. Amen. So yung title po ng ating pag-uusapan ngayon is called Resting in God's Presence. Kapahingahan sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, ngayong mahal na araw, kahit saan ka pumunta, ay napakaraming tao, napaka-traffic, dahil po itong Semana Santa o itong Holy Week ay sinasamantala ng maraming tao upang makapagpahinga. In fact, kahit saan kang resort pumunta ngayon ay talagang punong-puno naman ito. Kaya ang tanong, tunay pa bang makakapagpahinga ka o mas may stress ka pa pag pumunta ka sa mga lugar na ganito? Makakapag-relax ka ba o sasakit lang ang ulo mo at mapapagod pa lalo? Kaya nga po, ang tanong ay, saan at anong klase ba ng kapahingahan ang hinahanap natin? Di po ba? Kaya ngayon po ay mabilis nating himayin at pag-aralan yung 3 verses na binasa natin upang makita at malaman natin kung ano ang nais na iparating ng salita ng Diyos. Ang kapahingahan po o rest ay isang sandata na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ayaw na ayaw po ito ng kaaway dahil ang gusto ng kaaway yung tayo'y balisa, tayo'y pagod, tayo'y gulong-gulo. Dahil po, pag nandun tayo sa estadong ganon, ay tayo ay prone sa pagkakasala. Tayo ay prone sa kamalian. Kaya ayaw ng kaaway na tayo nagre-rest. Gusto niya tayo stressed. Kaya po itong paanyaya ni Jesus na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at mga nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Ito po ay isang panawagan upang makahanap tayo ng rest in Him o kapahingahan sa Kanya. Sa mundo po na punong-puno ng stress, pagkabalisa, pressure, nag-aalok si Jesus ng kanlungan, ng kapayapaan at kapahingahan. Ngunit ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nung sabihin niyang, "Come to me"? So yung "come to me" po ay ginawa kong acronym. Simulan po natin sa letter C, "Cast your burdens upon me." Ibigay nyo sa akin ang inyong mga pasanin. Sa verse 28 po, ito po ay isang napaka-importanting imbitasyon ng Panginoong Hesus. "Come to me all who are weary and burdened." Yung salita pong weary dito ay nagpapatungkol sa ating pisikal at mental na pagkapagod. At yung salita pong burdened implies being weighed down by responsibilities or troubles. So, mga kaguluhan at mga responsibilidad, tayo'y may mga pasanin. Kaya nga po yung imbitasyon ng ating Panginoong Hesus, "Come to me." Lumapit kayo sa akin. So, yung letter O, overtaken by weariness, find rest. Inabutan ka ng pagod, humanap ng kapahingahan. Sabi po sa verse 28b, ito po ay isang napakagandang offer ng Panginoong Hesus. "And I will give you rest." Bibigyan kita ng kapahingahan.
Sino po kaya sa atin ang ayaw ng kapahingahan? Lahat po tayo ay gusto yan. Yung salita pong rest dito ay nagpapahiwatig ng isang estado ng kapayapaan, katahimikan, at kahinahunan. And then po sa M, my yoke is easy. Ang aking pamatok ay madali. Sabi po sa verse 30a, for my yoke is easy, sapagkat malambot o madali ang aking pamatok. So ito po, ang itsura ng pamatok. Ganyan po yung nilalagay sa mga baka, para po yung isa, pag nilagyan mo ng pamatok, ay magkaroon ng kagaangan, mas dadali yung kanyang pagtatrabaho, pag may hinahatak siya, pag may binubuhat. So ganyan po ang pamatok. Kumakatawan po yung pamatok sa ating pagpapasakop sa otoridad, patnubay at gabay ng Panginoong Hesus. Yung letter E, exchange your heavy load for mine. Ipagpalit mo ang iyong dalahin at kabigatan sa akin. Sabi po sa verse 29a, take my yoke upon you, pasanin ninyo ang aking pamatok. Alisin mo yung mga kabigatan at dalahin sa iyong buhay at piliin mo si Jesus na maging Panginoon. Dahil po siya ang nagbibigay ng kapahingahan. Letter T, take learnings from Jesus. Kumuha ng mga aral mula kay Jesus. Sabi po sa verse 29b, and learn from me. At mag-aral or matuto kayo mula sa akin. Pag sinabi pong learn from me, yung learning from Jesus involves surrendering our will to His. Kung ano man ang kalooban ng Diyos para sa atin at sundin ang kanyang mga turo. Yung sa letter O po, O, obey my commands. Sundin ang aking utos. Sundin ang aking mga utos. Sabi po sa verse 30b, dito ay na-acknowledge yung authority ni Jesus. And my burden is light. Magaang ang aking pasan. Sa verse 1 John po 5:3, dito po ay ipinapakita na ang mga kautusan ng Diyos ay hindi naman mabigat sundin. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, sabi po ng talata. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Minsan po nahihirapan tayo dahil gusto natin yung ating mga pamamaraan ng masunod. Kaya if it's from the Lord, ayaw nating sumunod ng buong puso, kaya nahihirapan tayo. Nagkakaroon tayo ng alinlangan. Pero sabi ng talata, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Only if we are willing to follow wholeheartedly o buong puso tayong susunod. Yung letter M po, my heart is gentle and humble. Ang puso ko ay mahinahon at mapagkumbaba. Sabi po sa verse 29b, ito po yung mga katangian ng Panginoong Hesukristo. For I am gentle and humble in heart. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, sabi po ng talata. Mga kapatid, ang kahinahunan ng Panginoong Hesus ay sumisimbolo ng kanyang kabaitan, habag at pagmamahal, habang yung kanya namang pagpapakumbaba ay nagpapahiwatig ng kahandaang maglingkod at itaas ang iba liban sa kanya. Kaya po, nakita naman natin ang mga kaugalian ng Panginoong Hesus. Talagang napakasarap gayahin dahil siya ay may mapagkumbabang puso, kahinahunan, kapayapaan, kababaang loob. Mga katangian na sana ay sinusunod natin. We're patterning our character katulad ng kay Jesus. Ngunit sadyang mahirap dahil tayo'y marupok. Mabilis tayong matukso, mabilis tayong bumigay. Kaya po nahihirapan tayong gayahin ang mga ehemplo ng Panginoong Hesus. Sa letter E po, experience rest for your soul. Makaranas ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Sa verse 29c po, ito po yung resulta ng pag-asa natin kay Jesus. Resulta ng umaasa kay Jesus.
Sabi po, and you will find rest for your souls. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, sino po ba ang ayaw ng kapahingahan? Maging pisikal, kahit sa pinansyal, mental, sosyal, at lalo na rin, kasama na rin dyan ang spiritual. Lahat po tayo gusto ng kapahingahan. Marami po tayong hinahanapan ng kapahingahan. Minsan, we resort to some things that we think will benefit us, pero nagkakamali tayo. Like kung meron tayong mga problema, merong mga tao, they resort to drinking. Merong mga tao, they resort to gambling. May mga tao, they go into drugs. Dahil akala nila yung kapahingahan at yung peace of mind makukuha nila pag ginawa nila yun. Hindi nila alam na mas lumalalim yung kanilang pagkakasala at nahuhook na sila sa gawaing masama. Kaya nga po, tayo dapat ay lumalapit sa Panginoon, ibinibigay natin, isinusurrender natin ang kabigatan ng ating mga buhay, ating mga puso, ating mga isip sa Kanya. Dahil napakaganda ng Kanyang pangako, you will find rest for your souls. Ngayon po, ano po bang klase ng rest yung we can have from Jesus? What kind of rest? So yung rest po, ginawa ko din siyang acronym, REST. So, ano po ba ang uri ng kapahingahan ang mararanasan ng isang mananampalataya mula kay Jesus? R po, refreshment for the weary soul. Panibagong simulain para sa pagod na kaluluwa. Tayo po ay mapapatawad at tayo po ay magkakaroon ng bagong simulain kasama ang Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at makakaranas ng panibagong simula sa ating buhay. Sabi po sa Acts o mga Gawa 3:19, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Sabi ko nga po, sino ba ang ayaw ng rest? Lahat po tayo ay gusto yan. So yung letter E po, sa word na rest, end your struggles by finding peace that makes you happy. Wakasan po ang ating mga paghihirap sa pamamagitan ng paghahanap ng kapayapaan na muling magpapabuo sa atin. Peace that would make us whole again. Kasi po tayo, di ba, minsan pag tayo'y durug na o balisang-balisa na, gulong-gulo na, feeling natin tayo'y wala na, broken. Kaya nga po, yung kapayapaan na mula kay Kristo ay ibinibigay niya sa atin kung tayo magtitiwala at ito ang muling magpapabuo sa atin. Only Jesus can do. Wala pong mga earthly things na pwedeng magbigay sa atin or muling magpabuo sa atin bukod sa Panginoong Diyos. Kaya po sabi sa Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Di po ba? Sa S po, satisfying life. Sino po ang ayaw niyan? Kasiyasiyang buhay, kasiyasiyang uri ng pamumuhay. Sabi po sa 1 o John 10:10, that no one can steal our satisfaction. Sabi po dyan, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sino po sa atin ang ayaw ng buhay na masagana? Sino po sa atin ang ayaw ng buhay na mapayapa? Lahat po tayo siguro ay gusto yan. Kaya nga po sabi ng talata, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sa letter T po, sa dulo ng
letters sa word na rest, totality of well-being, kabuuan ng katauhan. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesus. Alam nyo, mga kapatid, minsan marami sa atin ang sira to live like a true Christian. Dahil yung pamantayan natin ay base sa mundong ating ginagalawan. Hindi base sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya po marami sa atin na kahit na matatagal ng Kristiyano ay patuloy na namumuhay sa kasalanan, patuloy na nagkakaroon ng kapintasan dahil nga po hindi natin kayang pangatawanan kung ano yung ating sinasabi na tayo'y mga tagasunod ni Kristo. That's the sad reality of being a follower of Jesus. Marami pong nagkakamali dyan o nawawala dyan or nahuhulog dyan sa mga ganyang klase ng pamumuhay. Kaya nga po sabi dito, panatiliin nating walang kapintasan ang buo nating katauhan, ang ating espiritu, kaluluwa at katawan. Nasadya naman po talagang napakahirap gawin. Dahil syempre po tayo'y mga tao, we are prone to sinning or likas sa atin ang magkasala. Kaya po sa ating pagtatapos, sabi po dyan na yung paanyaya ni Jesus na makahanap ng kapahingahan sa Kanya ay isang pagtawag na isuko natin ang ating mga pasanin, ang ating buong pagkatao sa Kanyang authority o sa Kanyang otoridad. Kapag po tayo'y lumapit sa Kanya, makakaranas tayo ng malalim at pangmatagalang kapahingahan na magpapaginhawa sa ating mga kaluluwa. Mga kapatid, malalim at pangmatagalan. Hindi po to temporary relief. Pangmatagalang kapahingahan ang binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya po, kung tayo'y lalapit sa Kanya, hindi po tayo magkakamali, hindi po tayo magsisisi. Dahil hindi temporary o pansamantala lamang ang kaya niyang ibigay na kapahingahan sa atin. Di po ba? Ngayon po, sa ating pagninilay, sa ating ginagawa sa linggong ito, meron lang po akong mga tanong para sa ating pagninilay o yung questions for our reflection for these verses. Yung ating unang-una, yung personal na refleksyon. Number 1, ano po ba ang ating mga dalahin at kabigatan sa buhay ngayon? Ano ba ang aking mga dalahin at kabigatan sa buhay ko ngayon? Ibigay na natin yan sa Lord. Number 2, paano ko nilulutas ang mga dalahin ko? Are we holding on to God's promises, or dumidiskarte tayo ng sarili? Lumalapit tayo sa mga tao pag nilulutas natin yung ating mga dalahin. Sa Diyos ba tayo lumalapit o sa tao o sa mga bagay? At number 3, ano ba ang pumipigil sa akin upang tuluyang ibigay lahat ng aking dalahin at kabigatan kay Jesucristo? Mga kapatid, what stops us from giving it all to the Lord? Nahihiya ba tayo sa Kanya? May pumipigil ba sa atin upang tuluyang ibigay ng lahat ng ating dalahin sa Kanya? Na alam naman nating bibigyan niya tayo ng kapahingahan. And then, do sa pangalawa po, Roman numeral number 2, paano po natin ma-apply yung ating pinag-aralan? Kanino ko maaaring ibahagi ang paanyayang kapahingahan na ito ni Jesus? At paano ko sila mahihikayat na isuko ang kanilang mga pasanin sa Kanya? Kanino po natin pwedeng ibahagi yan? Meron ba tayong makaanak, mahal sa buhay na dumaranas din ng kabigatan, pagdurusa, pighati? Maari nating i-apply yung ating napag-aralan, yung ating narinig
upang ibahagi sa kanila ang kapahingahang pangako ni Kristo. At sa huli po, bago ako magtapos, our spiritual growth. Paanong nabago ang pangunawa ko sa karakter at puso ni Kristo pagkatapos kong basahin at bulayin ang mga talatang ito? Mga kapatid, nung ating binasa to at pinag-aralan, paanong nabago yung pag-unawa natin sa karakter ni Jesus, yung kanyang kababaang loob, yung kanyang pagiging mahinahon, yung kanyang mga pangako, pagkatapos nating basahin at pag-aralan to. Nabago ba ang ating kaisipan patungkol sa mga pagkaunawa natin dito? Mas magtitiwala ba tayo sa mga pangako at paanyaya ni Kristo? Sa aking pagsasara, mga kapatid, nawa ay tayong lahat ay natuto sa araw na ito sa kung ano ang nais na iparating ng ating 3 talatang binasa at pinag-aralan ng mga salita ng Diyos na ating tinalakay. Dahil po, in the end, sa Diyos ang lahat. Kaya po, ano man ang ating mga dalahin, ano man ang ating mga kabigatan, ano man ang ating pinagdaraanan, let's give it all to the Lord. Because hindi tayo magsisisi dahil bibigyan niya tayo ng kapahingahan na hinahanap natin, at ito ay pangmatagalan. Purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos dahil napakabuti mo. Kahit po hindi kami karapat-dapat, ay patuloy mo kaming iniibig, minamahal, kinakalinga, pinagpapala. Panginoon, anuman ang mga dalahin namin sa aming mga buhay, anuman ang aming mga kabigatan, patuloy po naming dinadalangin na magkaroon kami ng lakas na loob na ibigay namin ito lahat sa iyo. Dahil napakaganda po ng iyong mga pangako na kami pag pumarito sa iyo, kaming mga napapagal at mga nabibigatang lubha, kami ay iyong bibigyan ng kapahingahan. Salamat o Lord sa iyong mga pangako. Pinanghahawakan namin to sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila in the name of Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat at pagpalain po tayo lahat ng Diyos. Amen.